natin yung ano, yung 15 kahapon. So, lesson 15. Sana. Marlon Briones. So, paki-check na lang din. Mamaya ko na lang ano yung hiragana. I-separate ko na lang yung hiragana. Yung sa 1, so tokidoki, koko no tomodachi ni, tomodachi o omoi dashimasu. Minsan daw naalala yung kaibigan niya sa school. Sana. Yung sa nibang. Shizuka na tokoro ni sumitai desu. So gusto niya daw tumira sa tahimik na lugar. Yung sa sambang. Ano sakura no kinoshita ni suwarimashou. So upo tayo dun sa ilalim ng punong sakura na yun. So ano sakura no? Kinos. Yung sa yung bang. Chokui no oi ni shiryo o okimashita. Nilagay niya daw yung document sa ibabaw ng table. Yung gubang. Gokasoku wa dochira ni irashimasu ka? Nasaan daw yung pamilya niya? Yun sa ano sa pinano. Yun sa nibang. So iya kun o chukite mo idis ka? Okay lang po ba na no na i-on ko yung aircon? Yan sa nibang. Kuno din o chukate mo idis ka? Okay lang po ba na gamitin ko itong telepono ito? Yan sa sambang. Mado o akite mo idis ka? Okay lang po ba na buksan ko yung bintana? Yung bang. Kuno katarogo o murati mo iris ka? Okay lang po ba na sa akin na po itong katalog na ito? Go bang? Kuno kawade oyoy dewa ikimasen. So bawal ka daw maligo dito sa ilog na ito. Ano ko bang? Kudomo wa tabako o hasta stewa ikimasen. Yung bata daw ay bawal manigarilyo. Nanabang? Nijusay made osaki o
Non dewa ikimasen. Bawal daw uminom ng alak yung mga bawal uminom ng alak hanggang 20 years old no. Dapat 20 years old patas, hindi yung 20 years old pababa. Yung sa sambang. So tao pun sawa, gakuno chikaku ni sondemas. Si Mr. Tao pun daw ay nakatira malapit sa school. Nibang, ototo wa hataraite masen. Dokushin desu. Yung younger brother niya daw ay hindi pa nagtatrabaho. Ano pala to? Dokushin pala to. So, kikonshimasu yung sagot pala. So, ototo wa kikonste masen. Dokushin desu. Yung younger brother niya daw ay hindi pa kasal. Single pa lang. Sambang. So, Karina sang wa so nihon no furoi bijutsu o ota kinkyustimasu na. So si Miss Karina daw ay nagre-research ng mga lumang art sa Japan. Yung bang tapon sang wa hataraite imasen. Gakushi desu. Si Mr. Tao po na hindi pa nagtatrabaho, student pa lang siya. Go bang? Shodo ko de jiko koyo o tremas ka. Saan po dito yung mga nagbibinta ng timetable? Ano ko bang? Santo Susano Joshua o stimas ka? Alam mo ba yung address ni Mr. Santos? Nana bang? Teresa Changwa jitensha o motteimasu. So si Teresa daw ay mayroon daw siyang bike. Yung sayong bang? So koko ni nimotsu iti mo desu ka? Okay lang po ba na ilagay ko dito yung bagahe ko? Koko wa chotto. Sorry po, bawal po dito. Sumimasen ga at sira ni oite kudasai. So doon niyo lang po ilagay yung bagahe niyo. Dalawang oite. Ni bang? So karimasta. Chotto yason ni mo desu ka? So pagod na daw siya. Okay lang ba na magpahinga tayo saglit? Watashi mo karimasta kara yasumimasho. Ako din pagod na. Sige, magpahinga tayo. Yung sa sambang, shitsure desu ga o shigoto wa mawalang galang na po. Ano ba yung trabaho niyo? Kyoshi desu. Koko de bijutsu o oshitemasu. So teacher po. Nagtuturo po ako ng art ngayon sa school. Anata wa? Kayo po, ano po yung trabaho niyo? So gakushi desu. Nihongo gako de nihongo o bigishitemasu. Rainen kara nihon no kaisha de hatarakitai desu. So student pa po ako. Nag-aaral ako ngayon ng Nihongo sa Japanese school. Then next year ay gusto ko magtrabaho sa mga Japanese company. So yung 7. Hatara.
So, 3, 5, 6, 7. Yan, may 4 pa pala. Yan sa yung bang, Nichiyobi ni Bichichukan o mini ikimasu. Ngayong linggo daw ay pupunta siya ng museum kasi titingnan yung mga painting doon. So, watashi mo ikitai desu. So, issue ni iti mo ilis ka? Ako din gusto kong pumunta doon ngayong linggo. Okay lang po ba na sabay na tayo? Issue ni ikimasyo. Sige, sabay na tayo. Bijutsukan de sa sinotto ti mo ilis ka? Okay lang ba sa'yo na mag-take tayo ng picture doon sa museum? So, ikimasen. No, bawal po. So, ayan. So, me. So, iki. Ite. Then, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yan sa ano, Gobang. So, pasok ko, no, motemas ka. Meron ka bang ano, computer? Pag meron, ay motemas. Pag wala, so so motemasen. Yan sa Nibang. Ima, darito sondemas ka. Sino daw yung kasama niya ngayon na nakatira? Kasama yung pamilya niya. So, kasoko to, sondemas. Pag sila mag-isa, so hitore desu, sondemas. No? Yung sasambang, so hataraitemas ka? Nagtatrabaho ka ba? Pag yes, hay hataraitemas. Pag hindi, so hataraitemasen. Yung bang, so tempura no chokorikata o shitemasu ka? Alam mo ba kung paano lutuin yung tempura? Pag alam, ay shitemasu. Pag hindi, shirimasen. Go bang, kisetsu de tabako shite mo ii desu ka? Okay lang po ba na, no, na manigarilyo sa, no, sa classroom? So, ii desu yo. Dozo. Pwede ganyan. Hay, shite mo ii desu. No? Pag bawal, so ikimasen. Or sumimasen, chotto. Sa last time sa listening,第15課1番1、美術館で写真を撮ってもいいですか？1時間で写真を撮ってもいいですか? Okay lang po ba na mag-take ng picture sa museum? Nibang? 2、あなたの国でどんな日本の製品を売っていますか？
So, anata ng kuni de, do na nihon no seihin o utemasu ka? So, anong klaseng Japanese products po yung ibinibenta dun sa bansa mo? Isang bang? 3、日本で一番高い山を知っていますか？So, nihon de ichibang takayama o shitemasu ka? Alam mo ba yung pinaka mataas na bundok sa Japan? Yung bang? 4、家族はどこに住んでいますか？Kazuko wa doko ni sundimasu ka? So, saan po nakatira yung pamilya mo ngayon? Yung sa Gobang? 5、お仕事は何ですか？ Oshikoto wa nan desu ka? Ano po yung trabaho niyo? ?2 番、 1、ここでタバコを吸ってもいいですか？すみません。あちらのロビーでお願いします。 So, as ng lalaki dito sa babae no na kung okay lang ba daw na manigarilyo dito? Sabi ng babae. So, doon na lang po kayo manigarilyo sa lobby kasi bawal po dito. No? ロビーでタバコを吸ってもいいです。 So, lobby de tabako mo ides. So, okay lang daw na manigarilyo sa lobby. So, tama yung sagot na. Nibang? 2、ここに車を止めてもいいですか？すみません。あちらに止めてください。わかりました。 As na babae dun sa lalaki na kung okay lang ba daw na mag-park dito. Sagot ng lalaki na, sorry po, bawal po dito. Doon nyo na lang po i-park yung sasakyan niya sa unahan. No? ここに車を止めてはいけません。 So, koko ni kuruma o tomite wa ikimasen. So, bawal ka daw mag-park ng sasakyan dito. No? So, tama yung sagot doon. Isang bang? 3、E さんのご家族は？両親と兄が1人います。両親は韓国に住んでいますが、兄はアメリカの大学で教えています。 Yung lalaki is nagtatanong ng family members ni Miss E. Sabi ng lalaki na, Miss E, tell me about your family. So sabi ni Miss E, so dalawa lang kaming magkapatid, yung ate ko at saka yung parents ko. Yung parents ko is nasa Korea. Yung ate ko naman is nasa Amerika ngayon. Nagtuturo sa college school. No? So yung sabi ni Miss E, no? Na yung parents niya nasa Korea, yung ate niya nasa Amerika. イーさんの家族はみんなアメリカに住んでいます。 So isang nakasuko wa, minna, Amerikanis, sundimas. Yung pamilya daw ni Miss E, yung parents niya, pati yung ate niya, nasa Amerika, lahat sila andun. So mali yung sagot doon kasi yung parents niya nasa Korea, wala sa Amerika. Yung bang? 4、失礼ですが、お仕事は？パワー電気のエンジニアです。独身ですか？いいえ、妻は大学でドイツ語を教えています。 Tanong ng babae doon sa lalaki na ano daw yung trabaho niya?
Sabi ng lalaki. So, isa pong engineer sa 4DK company. Single ka pa ba? So, hindi po. Married na po. Yung asawa ko ngayon ay nagtuturo ng German language sa sa school. So, yung sabi ng lalaki na. 男の人の奥さんはドイツ語の先生です。 So, otoko no shito no oku-san wa doitsugo no sensei desu. Yung wife daw ng lalaki ay isang teacher sa German language. No? So, tama yung sagot doon kasi nagtuturo eh. Which one teacher? So, last dito sa Gubang. May tanong ba din? Ay. Yung sa Gubang. 佐藤さん、パワー電機の電話番号を知っていますか？ A、934-8567 です。 住所は？ ちょっと待ってください。はい、これです。 どうも。 Tanong ng lalaki doon kay Misato na, Misato, alam mo ba yung telephone number ng 4DK company? So po, alam po. Then nasabi niya agad yung number, no? Pero nung tinanong siya ng address, yung address, alam mo? Sa salita nga. So ito po yung address ng 4DK company. No? Ibig lang sabihin, alam niyo yung number, telephone number, pero yung address ay hindi niya alam. No? 佐藤さんはパワー電機の電話番号を知っていますが、住所を知りません。 So alam daw ni Misato yung telephone number ng company pero hindi niya alam yung address. So tama yung sagot na. Yung pinakalatan. So 10, 22, 29, 36, 46. May tanong ba lang? Yung sa tama pala, yung 5. Yung 5. Kaya nakalagay sa 5. Ito to, sa 5. Number. Ay sa listening. Ay, ito. Bakit tama? Balikan natin. So tama kasi hindi niya alam yung address pero alam niya yung telephone number. Balikan natin para klaro lang. Isa-isahin natin para klaro. 知っていますか？ A、 Ay, balikan.「男の人の奥さんはドイツ語の先生です」。 5、 Yung number 5. 佐藤さん、パワー電機の電話番号を知っていますか？ Si Misato. Tanong ng lalaki doon kay Misato. Misato, alam mo ba yung telephone number ng 4DK company? Sagot ni Misato. A、934-8567 です。 So nasabi niya agad eh. Nasabi niya agad yung number, no? Memorize. Opo, alam po. Sabi niya, opo, alam po. Then nasabi niya agad yung number. Pero nung tinanong siya ng address, 住所は？ Joshua, yung address alam mo? So, isagot ni Misato. ちょっと待ってください。 At sa automatic or say, saglit lang ha. はい、これです。 Hi, どうも。 kore. どうも。 Do. Sa automatic or say, hi, kore des. So, saglit lang ha. Kasi, kumbaga, saglit na kasi hindi ko alam yung hindi ko alam yung address ng 4DK company. So, something may kinuha siya. Ito pala yung address ng ng 4DK company.
So yun yung ano, no? Alam yung telephone number pero hindi niya alam yung address. Yung tanong, 佐藤さんはパワー電気の電話番号を知っていますが、住所を知りません。 so alam daw ni Misato yung ano, number ng company pero hindi niya alam yung address. So tama. Tama yung sagot, ano? Kasi nung tinanong siya ng address, saglit lang po kasi hindi ko alam yung address. Something may kinuha siya. Then ito po yung ano, address na ano, for the company. Hindi niya alam eh, no? So yun yung ano, no? Ikimasen. Eh tama yung sagot dan sa number 5. So, number 5 ikimasen po or serimasen. Serimasen. Wala naman ikimasen. Yeah. Serimasen. So pag pag iye, serimasen, hindi siya ikimasen, no? Yung una yung sinabi, stimas. Yung pangalawa na sinabi, serimasen, no? Hindi ikimasen. Yung balikan na. 佐藤さんはパワー電気の電話番号を知っていますが、住所を知りません。 Serimasen. Hindi ikimasen, no? Ibig pala sabihin ng ikimasen, hindi pupunta. Pangit naman kasi pag ikimasen yung ano, ilagay yun, no? Alam ni Mr. Santos yung ano, yung telephone number pero hindi siya pupunta sa address. So lang ganun eh. Kundi hindi niya alam yung address, no? Serimasen. Yung sa test 5 sa ano lang, sorry. Number 5. So ano yan, no? Test 5 ng anong number sa test 5? Yung sa test 5 number 5. Ikamasen po. Sorry, akala ko yung ano. So, ikimasen. Tama to, ikimasen. Ikimasen. So mali yung ikimasen, no? Ibig sabihin ng ikimasen, so hindi pupunta. Yung ikimasen naman, so bawal. Yun ano, yung sa kung mabasa mo yung ano, hiragana, ma'am, pag ito naka-I siya, pag ito naka-I siya, so ano yun eh, hindi pupunta. Pag ito naka-I, so naka-bawal, you must not. Nakagayon. Ikimasen eh. Pag ito ginawa mo siyang I, no? Pag ginawa mo siyang ganyan, so hindi pupunta. Masyadong malayo yung ano, pinagkaiba ng dalawa, no? Bawal mong gawing I ito, no? Yung E dito. Kasi may iba yung meaning dito. Pupunta na, hindi pupunta pala, no? May tanong rin. Okay. Basa ko na. So dito tayo sa 16. Basahin ko lang ng silent. So din siya ni norimas. So ride, get on a train. Din siya o orimas. So get off a train. Norikaimas. So change trains, etc. Shawa o abimas. So take a shower. Irimas, put in, insert. Dashimas, so take out, withdraw. Digako ni hirimas, enter university. So digako o dimas, so graduate from university.
Kaisha o yamimasu. So quit or retire from a company, stop give up. Oshimasu, post press. Wakai, young. Nagai, long. Mijikai, short. Akaroi, bright light. Kurai, dark. Sigatakai, so tall referring to person. So atamagai, clever, smart. Karada, body. Atama, head. Kami, hair. Kao, face. Me, eye. Mimi, ear. Kuchi, mouth. Ha, tooth. Unaka, stomach. Ashi, leg, foot. Sabisu, service. Jagingo, jogging. Shawa, shower. Midori, green, greenery. Otera, Buddhist temple. Genja, Shinto shrine. Ryogakusei, foreign student. Yumbang, number. Kayate, in what way, how. Dono, which, use 40 or more. Iye, madamada desu. No, I still have a long way to go. Uhikidashi desu ka? Are you making a withdrawal? Mazu, first of all. Kashukado, cash dispensing card. Ashubango, personal identification number, PIN. Tsugini, next as a next step. Kingaku, amount of money. Kakunin, confirmation. Bhutan, Bhutan. GR, Japan Railway. Asia, Asia. Bangdong, Bangdong in Indonesia. Veracruz, Veracruz in Mexico. Franken, Franken in Germany. Vietnam, Vietnam. Fe, Fe in Vietnam. Daigakumai, fictitious bus stop. So, verb T form. No? So, gamit pala ng pattern na ito. No? So, to connect verb sentences, the T form is used when two or more actions take place in succession. So, the actions are mentioned in the order of occurrence by using the T form. So, the tense of the sentence is determined by the tense form of the last verb in the sentence. So, ano lang, para ma-connect mo yung isa pang sentence, no? So, kailangan mong i-T-form yung naunang verb. So, ito yung pagkakasunod-sunod ng ginagawa. No? Kaya ng example na. So, hasta sunanyo si Maska. Ano po ang gagawin mo? So, bukas. Pupunta po ako sa bahay ng kaibigan ko. So, hasta Tuburachi no. So, oche so, ikimasu. No? Pag yung salita mo na yan, dinugtungan pa siya ng isa. Pupunta po ako sa bahay ng kaibigan ko. Magka-aaral po kami ng Nihongo sa bahay nila. Para madugtong mo to. No? Para madugtong mo yung isa pang sentence. So, ano lang. So, the T form is used para madugtong yung isa pang sentence. I-T form na, no? T form niya. So, ite. Yan. So, Nihongo. So, benki shimasu. Pag dinugtungan pa siya ng isa, at pupunta na kami sa mall. So, ititipon mo na naman yung binkismas para madugtong mo yung pupunta na kami sa mall. Tipon na ang binkismas. Binkiste, no? Then, sore kara sumoro so ikimasu, no?
So, asta nani shimasu ka? So, asta tomodachi no uchi e itte, nihongo bin shite, sore kara moro e ikimasu na. Yan yung gamit ng tipo, no? Pandugtong lang. Pwedeng dalawa. Pwedeng dalawa lang yung sagot mo. Maximum tatlo. Pwede sabihin na, pupunta po ako sa bahay ng kaibigan ko. At mag-aaral po kami ng Nihongo sa bahay nila. Kahit wala lang. Kahit dalawa lang, okay lang. So, asta tomodachi no uchi e itte, Nihongo o bigishimasu na. Pag last na, so wag mo nang itipon. Nakamas na. Isang example naman dun sa naka-past tense. Ano po ang ginawa mo? So, kahapon. So, kino, so nani o shimashita ka? So, for example, no? Naglinis po ako ng bahay kahapon. So, kino, so ochi o soji shimashita. Pag dinugtungan ko siya ng isa. So, tatlo yung pwede, no? At least dalawa. Then, naglinis po ako ng bahay kahapon. Naglaba ng mga damit. Itipo mo yung yung verb para madugtong mo to. Yan. Kino ochi o sujiste. Then, fuku o shintaku shimashita. At nag-aral na ng Nihongo. So, kahapon po naglilinis ako ng bahay, naglaba ng mga damit, at nag-aral na ng Nihongo. Itipo mo na naman to para madugtong mo yung nag-aral na ng Nihongo. Then, sore kara, so Nihongo o so benkyou shimashita. So, kino, nani o shimashita ka? So, kino, ochi o sujiste, fuku o shintaku shite, sore kara Nihongo o benkyou shimashita. Ganun din, pwedeng dalawa lang. Pwedeng ganito eh. Kahit ito lang. Naglinis po ko ng bahay kahapon at nag-aral na Nihongo. So, kino ochi o sujiste. Then, sore kara Nihongo o bigshimashita. So, kahit naka-past tense yung yung verb, naka-past tense yung isa naka-present lang. So, yung verb dito na naka-T-form, so same lang. Madidetermine mo yung tense niya sa dulo. Sa dulo ng sentence, no? Hindi sa gitna. Hindi dito na sa gitna, kundi sa dulo. No? Kasi naka-past tense man siya or hindi, so same lang yung gagawin mo dun sa verb na naka-T-form. No? So, yun yung dito, no? Ibig sabihin ng pattern na to. May example naman dito. So, asa, jogging goste, shower abite, kaisha e ikimasu. Sa umaga, nagja-jogging siya, nag-shower at saka pumupunta na sa office. No? Or Kobe itte, igaw mitte, ocha o namimasta. Pumunta siya sa Kobe, nanood ng movie at saka uminom ng tea. So, yun yun, ibig sabihin ng sawan. So, dito tayo sa adjective. So, when joining an I adjective sentence to another sentence, so take away the I from the I adjective and attach kote. Yung I adjective, meron din siyang tinatawag na T-form.
So, ganun din. Para madugtong mo pa yung isa pang adjective, so kailangan mo itipon yung naunang adjective. Parang dito lang, sa verb. Para madugtong mo yung isa pang verb, so kailangan mo itipon yung verb. Ganun din dito. Para madugtong mo yung isa pang adjective, so kailangan mo itipon yung naunang adjective. No? Yung gagawin mo lang, yan. Kurang takay, yung mahal. So, magiging takakote. Lahat ano, no? Lahat ng adjective. So, for example, no? Si Mr. Tanaka po ay ano, ay mabait. So, Tanaka-san wa suyasashi desu. Si Mr. Tanaka po ay mabait, no? Pag dinuntungan mo siya ng at matalino. At matalinong student. Para madugtong mo to, matalinong student. So, yung ay, so ikote mo lang siya, no? Then, atamagai. So, gakuse desu. So, Tanaka-san wa yasashi kote atamagai. So, gakuse desu, no? Isang example na. So, ang ramen po ay masarap. So, ramen wa so oishi desu. Pag dinugtungan mo siya ng at mura lang. No? So, yung ay magiging kote. Then, yung mura lang, yasui. No? Okay. So, ramen wa oishi kote yasui desu. Kaya example lang. So, Bira-san wa wakakote genki desu. Si Mr. Miller ay bata pa at saka lively. No? Okinawa tenki wa tenki ga yokote. Then, atsukata desu. Ito yung past tense naman ng isa. Ang party po. Ang party po kagabi ay masaya. So, yobe. So, party wa so tanoshikatta desu. So, pag dinugtungan mo siya ng at napaka-lively. So, kahit naka-past tense siya, same lang sila ng same lang sila ng tipo, no? Ganyan, no? Ganun pa rin, naka-past tense man hindi, no? Same lang eh. So, yobe, pati wa tanoshikote. So, totemo nigiyaka deshita. So, ano man siya, ma-present man siya, or past tense, no? Yung dulo. Yung tipo niya, same lang. Walang pinagbago. Same lang eh. So, ganun din. Madidetermine mo yung tenses niya dun sa dulo ng sentence, no? The tense of the sentence is determined by the tense form of the last verb in the sentence, no? So, dito mo siya madidetermine, no? Kung past tense ba o hindi. Hindi dito. No? So, yun yung dito, no? Sa adjective. Pero may sinasabi doon sa baba na so this method cannot connect sentences of contradictory notion. So in that case, ga is used. So bawal mo siyang gamitin sa contradictory notion. No? Kagaya ng takay, mahal. Then yung mura lang. Yasui, no? Yung mura lang. Ito same sila na ay adjective. Bawal mong gamitin yung kote pag
pag contradictory notion. Yan. So cannot connect sentences. So T form cannot connect sentences of contradictory notion. Kaya na ano, ang ramen po ay masarap at mura lang. Pag yun nilagay mo dito, no? Yung mahal, so yun yung bawal. Bawal kang gumamit ng T form pag contradictory notion. Ito yung contradictory notion yan. Masarap, then mahal. Magka-contradict yung dalawa. Bawal kang gumamit ng at. No? Masarap, mahal. So, contradictory notion siya, no? Bawal kang gumamit ng T form. Yung gagamitin mo dito. So, yung pero. Ang ramen po ay masarap, pero mahal. Yung gagamitin dito, no? So, in that case, so ga is used. So, ga pala yung gagamitin din. No? So, oishi desu ga, so takai desu. So, ramen wa oishi desu ga, takai desu. So, ito yung gagamitin. Yung mga contradictory notion. Ganang, ano, ang pag-aaral po sa Nihongo ay mahirap. So, pero, interesting. Yan. So, Nihongo no benkyou wa musokashi desu ga, then omoshiroi desu. Ito yung contradict dito, no? Mahirap, interesting. So, ga lang yung pwede mong gamitin dyan. No? Klase ka na. So, maliit lang po ang room ko. Pero malinis. So, watashi no hiye wa so shimai desu ga, so kirei desu. So, wala namang tanong din sa adjective. So, isa pa pala, pag gumamit ka ng adjective, ay adjective, then plus ay adjective. Hindi ibig sabihin na ay adjective yung nauna, ay adjective din yung kasunod. Pwede mo siyang dugtungan ng na-adjective. Pwede mo na siyang dugtungan ng noun. No? Kaya na ano, kaya ng si Mr. Santos po ay mabait at matalino. Matalinong student. Santos-san wa yasashi kote, so atama ga ii, so gakusei desu. Yun sa na-adjective. Si Mr. Santos po ay mabait at gwapo. So, na student. Ito, ano to na-adjective, yung gwapo. Pwede magsama yung dalawa, no? Yung mabait at saka matalino. Ano yun same sila na ay adjective. So, Santos-san wa yasashi kote, handsome na gakusei desu, no? Pwede mo sabihin na ganito rin, na noun yung kasunod. Si Mr. Santos po ay mabait at mayaman na tao. No? Yung mayaman pala isa noun. Pero pwede siya, no? So, Santos-san wa yasashi kote, then, okanimochi, so hito desu.
Okanimuchi, hito desu, no? So, yun yung ano, no, gamit ng sa number 2. So, dito tayo sa 3, sangbang. Yung na adjective at saka noun, meron din katumbas na T-form. So, yun yung de. So, when joining noun sentences or na-adjective sentences, so this is changed to de. Para madugtong mo yung na-adjective sentences or yung noun sentences, ito yung gagawin mo. No? Yung this is changed to de. Unahin natin yung yung na-adjective. So, for example, ang Tokyo po ay lively. So, Tokyo so nigiya ka desu. Lively na lugar, no? So, pag dudugtungan mo siya, ang Tokyo po ay lively at sikat na lugar. Para madugtong mo 'to, no? Sikat na lugar. So, ito na yung gagawin din. Yung des, so papalitan mo ng de. No? So, papalitan mo to ng de. So, Tokyo wa nigiya ka de. So, yumei na tokoro desu. So, yun yung katumbas ng T-form dun sa adjective. So, ide mo lang siya. Sing sample lang. Ano po ang Minamisuma. Ito lugar to, no? Minamisuma. Ang Minamisuma po ay malinis. Ang maganda lang. Ay maganda, no? So, Minamisuma wa so kirei desu. No? Yung lugar ko dati sa Japan, kung saan ako nagtrabaho. So, ang Minamisuma po ay maganda at tahimik na lugar. Tanggalin yung des, no? Palitan ng de. Shizuoka na so tokoro desu. Machi desu. Town, no? So, Minamisuma wa kirei de Shizuoka na machi desu. No? So, isang example ba sa tingnan natin yung ibang adjective dito. Magandang pag-example sa adjective. So, hindi lahat ng adjectives pwede. Pipiliin mo yan, no? Pipiliin mo yung dapat, no? Senses. So, pwede rin senses yung kind. Pwede yung kind, no? Yan. Yan ang senses. Si Mr. Santos po ay senses. Ay mabait. Dalawa pala yung tawag doon sa mabait, no? Pwedeng yasashi, pwedeng sensetsu. Yung kind. Yan. Pwede mo siyang dugtungan ng adjective. Si Mr. Santos po ay mabait. Pwede rin an adjective. At masipag. For example, teacher siya. Not teacher. Santoso-san wa sensetsu de then kenbei na so sensei desu. So, yun yung yung na adjective. May example yan. So, Mira-san wa handsome de sensetsu desu. Si Mr. Miller ay guwapo at saka mabait. No? Pwede rin masipag. No? Pwede rin seryoso.
So, ganun din. Yung na-adjective, bawal mo siya gamitin sa contradictory notion. Same lang kanina yung paliwanag. Bawal mo siya gamitin yung contradictory notion. Kaya na, ano, sa si Mr. Santos po ay mabait. At ano, pag nilagay mo dito, so tamad. So hindi siya pwede. No? Si Mr. Santos po ay mabait at tamad na teacher. So bawal mo siyang ano, no? Bawal siya gamitin sa contradictory notion. Bawal ka rin gumamit ng at. No? So dapat hindi ganito, no? Hindi siya ganyan. Same lang naman ang paliwanag kanina. Yan sa taas. Kasi pag pag naka-contradictory notion ka, so ano siya, dito, nakaga ka doon. Kaya nang itong computer ko na ito ay convenient gamitin. Pero medyo mabigat. Kuno paso kuno. Supay kata wa. So binridis ga. Ito na adjective no. So nakaga ko kasi kasunod niya mabigat eh. No? Contradict. Choto so umoides. Kuno paso kuno supay kata wa binridis ga choto umoides. So maga ka doon. So in that case, so ga is used. So ganun din yung paliwanag kanina. Kinakaganyan. Na adjective. Plus na adjective. Then hindi ibig sabihin na na-adjective yung nauna, na-adjective din yung kasunod. Pwedeng ay adjective. Pwede din yung noun. Yung noun yung kasunod. No? Yan ang example lang. Ito na lang. Ito na-adjective ini. Sensitive. Na-adjective. Then kinben. So na-adjective din. No? So pwede mo din siyang dugtungan na ano. Tawag dito. Ay adjective. Si Mr. Santos po ay mabait at interesting na tao. Ito ay adjective no? Interesting. So Santos sa wa sensitive. So omoshiroi. So hito desu. Ito na adjective. Ito naman ay adjective. So okay lang siya no? Na ay adjective yung kasunod. Pero yung si Mr. Santos ay mabait. At yung kanina lang, mayaman na tao. So, na adjective, then noun yung kasunod. So, kanimuchi, so hito desu, no? So, yun yung sa na adjective, no? Nakaday lang. So, dito naman tayo sa noun. Yung noun, ganun din yung paliwanag. Yung des is changed to de. Papalitan mo siya ng ano? Ng de, yung des. So, for example, no? Si Mr. Tanaka po ay isang ano? Japanese teacher. So, Tanaka-san wa, so Nihongo no? So, sensei desu. Pagdugtungan mo siya ng at isa po siya ano?
Filipino. Para madugtong mo to. Yung part na yan. So, ide mo lang din siya. Yan. So, Tanaka san wa Nigoro sensei de, then Philippine Jin desu. Yan. Ano yung tanong nun? May tanong. Para madugtong mo to, no? At isa po siyang Pilipino, kailangan mong palitan yung des ng de. Pangdugtong lang din tayo, no? Yan. Para example. So, Karina san wa Doitsujin de, so Kyoto de gako no, Ryo gakusei desu, no? Si Miss Karina po ay isang Indonesian. Then, at saka isa po siya, student sa Kyoto University. Isang example na. Si Mr. Santos po ay ay student sa Senior School. Santos san wa then Senior Gako no, so gakusei desu. At isa din po siya bank employee. Nag-aaral siya, nagtatrabaho. So si Mr. Santos po ay isang student sa Senior School. At isa din po siyang bank employee. Yung nagtatrabaho na nag-aaral. No? Para balugtong mo, no? So ide mo lang siya. Then ginko desu. Santos san wa Senior Gako no gakusei de ginko desu. So, yung sinasabi dito na contradictory notion, sa adjective lang yan. Hindi kasama yung noun doon. Wala namang contradictory notion dito sa noun eh. Sa adjective lang yun. Yung noun. So, plus noun. Pwede din ganito. Noun. So, plus verb. Pwede mo siyang dugtungan ng verb. Pero yung yung adjective, so walang ganyan eh. Walang verb. Yung verb, pwede mo siya idugtong sa noun lang. Kaya ng example lang. Yung noun plus noun yun. Yan naman. Si Mr. Tanaka po ay isang Japanese teacher. At nakatira po siya sa Tokyo. So, Tanaka-san wa Nigoro sensei de, so Tokyo ni sundimasu. Ito to eh, verb yun eh. No? Yan. Ito naman noun plus noun. Yung katabi ng des, isa noun. Before mo ang noun din eh. No? So, isang example mo sa sa yung kasunod niya is a verb. Kaya si Mr. Tanaka po ay student pa lang. Ay. Si Mr. Tanaka ay student. So, Tanaka-san wa so gakusei desu. At hindi pa po siya nagtratrabaho. Si Mr. Tanaka po ay student at hindi pa po siya nagtatrabaho. So, Tanaka-san wa gakusei de, then mada hataraite imasen. Ito verb yun eh, kasunod. Ito naman is a noun. No? Pwede din ganito, no? Example dito sa number 8. Si Miss Karina ay isang student. Si Miss Maria ay isang housewife. No? Pinakaganito. Ang mama po ay isang, for example, doctor.
Ang papa ko naman po ay isa engineer. So hahawa, so isya de. Chichi wa so engineer desu. Pwede din ganyan eh. No? So Karina-san wa gakusei de, Maria-san wa shouko desu. So pwede din ganun yung pagkagamit dun sa noun. No? So wala namang tanong dito no, sa de na ito. So dito tayo sa yung bang. Yung verb tipong kara, verb to. May tayo yata dito. So the sentence pattern indicates that upon completion of the action denoted by verb 1, so the action of verb 2 is to be conducted. So the tense of the sentence is determined by the tense form of the last verb in the sentence. So ito yung ito yung after mo magawa yung verb 1, so gagawin mo yung verb 2. So ma-determine mo yung tenses niya dun sa dulo. Hindi dun sa verb na nakatipon sa gitna. So for example, so after ko pong kumain ng lunch, ay tatawagan ko po si Mr. Tanaka. So hiruguan ko. So tabite kara. So Tanaka-sani. So denu wa o kakimasu. Naka-past tense isa. So after ko pong kumain ng lunch ay tinawagan. Ko po si Mr. Tanaka. Hiruguan ko tabite kara. Tanaka-sani denu wa o. So kakimasta. Pa-past tense man yan. Kung ma-present lang. So yung verb na nakatipon dito sa gitna. So ganun pa rin. Hindi siya nagbabago eh. Dito mo madidetermine kung past ba siya o hindi. Isang example mo Kailangan After ko pong maglinis ng classroom, ay uuwi. Nakuha ko agad. So kisetsu o soji shite kara then sugu so kaerimasu. Pwede rin nakaga yung particle dito. Yan. So after ko na klase ay kakausapin ko po ang teacher ko. So jogyo ga uwatte kara then sensei ni so hanashimasu. Last example after po ng meeting, so after po ng meeting ay pinapotocopy ko po. Ayan, ito na lang. Ay, kinuha na lang. So after po ng meeting ay kinuha ko po ang mga document na. So kaigiga, so uwatte kara then shiryo o so torimashita. Kagaya example Konsato ga uwatte kara restoran de stokoji shimashita. So after daw nilang kumain, baliktad. So after daw nilang manood ng concert, ay kumain sila sa restaurant. Okonikai kara chichinukai de hatarakimasu. I will work for my father's company after going back to my country. Magtatrabaho daw siya sa company ng papa niya. So after niya makauwi sa bansa niya. So ano to After lang to. Ibig sabihin ng yung bang.
So, dito tayo sa gubang. So, the sentence pattern is used to describe an attribute of a thing or person. The topic of the sentence is denoted by what? So, noun 1 is the topic of the sentence. So, noun 2 is the subject of the adjective description. So, gamit na pattern na to. Describe an attribute of a thing or a person. So, noun 1, topic, kasi yung wa is topic marker eh. No? Yung noun 2, subject, siya yung din-describe. Yung describing yung adjective niya. No? For example, yung sa, yung sa bagay, kanang, at Tokyo then, ramen ga, so oishi desu. Sa Tokyo po, ang ramen ay masarap. So, dinescribe lang yung ramen na masarap. Yung topic natin dito, yung Tokyo. Kanang, Osaka wa tabimuno ga oishi desu. Yung mga pagkain daw sa Osaka ay masarap, no? Parang ganun lang. Sa Pilipinas po, ang panahon ay mainit. Sa Philippines wa, then so tenki ga atsu desu. Sa Pilipinas, yung topic natin dito, no? Dinescribe yung panahon sa Pilipinas na mainit. Kaya ng isang, no? Furanken no adoichi no Furanken wa wine ga yumi desu. So, Franken in Germany produces famous wine. Topic natin dito yung Franken. I-describe yung wine na famous, no? Isang example, no? Para klaro lang. Yan, no? So, Nihon wa, then, so, Yama ga oi desu. Sa Japan po, ay maraming bundok. No? Sa Japan po ay maraming bundok. So, yun yung sana lang sa bagay. Yan sa tao naman. For example, yung nanwa natin, si Mr. Santos, no? Santos o sangwa? Nang, for example, yung noun 2, yung kami. Then, nagay. Nagay desu, no? Santos o sangwa? Kami ga nagay desu. So, ang buhok po ni Mr. Santos ay mahaba. Parang ganun lang sa tao. Maria sangwa kami ga nagay desu. So, mahaba po yung buhok ni Miss Maria. Pwede din ganyan, basta about sa tao, no? Kanang yung papa mo, yung chichi. Dinescribe mo yung tiyan niya. Yan, punaka. Then, okay desu. Chichi wa unaka ga okay desu. So, malaki po ang tiyan ng papa ko. Pwede rin ganyan eh. Basta about sa tao, no? Dinescribe mo lang siya. Kung ano pa? Pwedeng maitim yung balat. Pwede yun, no? Maliit yung mata, no? Maliit po ang mata. Ni Miss Karina. Maliit po ang mata ni Miss Karina.
So, Karina-san wa denmi ga so chisai desu. Ano lang naman to, describing lang. Yung about sa tao, no? Kung ano yung nakita mo sa kanya. So, yung gamit na ano, no? Ng pattern na to. Yan. So, dinescribe mo lang yung noun to. So, last yung dalawa. Yung sa 6 at saka 7. Pero okay lang sa inyo na almost ano din kasi. Almost 12 na din. Mag-break time muna tayo ng 10 minutes. So, 10 minutes lang. So, 34 ngayon. So, balik tayo na, ano? 44. Okay. Stop ko lang ng silent.